Mga PJs, magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, vindication po mga kabida, para ho kay Congressman Leandro Leviste, Dahil ho sa pagkumpirma po mga kabida ng abogado po, ni dating Undersecretary Catalina Cabral, na yung dokumento na pag-aari po mga kabida ni Yusek Cabral, meron pong kopya po doon, mga kabida, ito kung si Congressman Leandro Leviste, At in fact, kinumpirma po yan daw, ni Yusek Cabral sa fact-finding na ginawa po mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman, Nung presenta po mga kabida ni Cabral yung kanyang sarili para ho sa isang investigasyon. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito kung post po ni Congressman Leandro Leviste, kung saan po ay nagpasalamat po siya mga kabida, sa abogado po ng pamilya Cabral, ito hong si Attorney May de Vinegracia po, mga kabida. Eto, nagpapasalamat po tayo kay Attorney May de Vinegracia, abogado ng pamilya ni Yumaong Yusek Cabral, sa pagkumpirma sa isang panayam, kagabi po ito, mga kabida, sa Billionaire News Channel, na tunay ang mga dokumentong hawak ko at nag-iwan din si Yumaong Yusek Cabral ng mga kopya nito sa DPWH. Ito po yung sinabi po mga kabida ni Attorney May de Vinegracia po, abogado po ni Cabral at ng kanyang pamilya, mga kabida. Ang masasabi ko lang, during the fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman, Maria Cabral confirmed that Congressman Leviste was able to obtain several documents from her office. Kinukumpirma po niya ito sa mga investigasyon ng Office of the Ombudsman na base po sa paliwanag niya. Si Congressman Leviste is in possession of genuine, tunay po copies of documents from her office. Pero kung alin po itong mga dokumento na ito na hawak ni Congressman Leviste, hindi ko po ito masasagot. I guess the best person to address this would be Secretary Dizon. Because ayon po kay Ms. Cabral, she left all copies in her office before she was asked to tender her courtesy resignation. Ayan. So yun po, mga kabida. Malinaw po yung sinabi po ni Attorney May de Vinegracia po, mga kabida. Kinumpirma po niya, ayon po doon sa ginawang fact-finding investigation po mga kabida ng Office of the Ombudsman, kung saan po sinabi po ni Yusek Cabral, inamin po niya na meron pong kopya ito kung si Congressman Leandro Leviste po, mga kabida, sa kanyang mga files. Alright? As to anong klaseng mga dokumento na naibigay po ni Cabral po, kay Congressman Leviste, ay hindi na yun masasagot po, mga kabida, ni Attorney de Vinegracia. Eto, malinaw po ito na vindication ito mga kabida kay Congressman Leandro Leviste. Ang dami hong ayaw maniwala po mga kabida sa kanya, At in fact, pinagdududahan po mga kabida ng mga ilang opisyal ito hong mga dokumentong hawak po ni Leviste. Alright? In fact, yung mga inilabas po niya sa kanya home post, ay hindi ho pinaniniwalaan po, Kasi po, unang-una po, hindi po kumpirmado kung saan po daw nanggaling yon. Okay? Wala hong pwedeng mag-authenticate po doon, mga kabida. Totoo yun, Wala hong pwedeng mag-authenticate po doon, mga kabida, Kasi po, patay na po yung may-ari, Pero dito ho sa kumpirmasyon, sinabi po ng abogado po ng mga Cabral po, mga kabida, na sinabi po ni Yusek Cabral na meron pong kopya ito hong si Leandro Leviste. Patunay po yun, mga kabida, na talagang nagsasabi po ng totoo ito hong si Congressman Leviste. Okay? At saka pangalawa, wala naman po akong duda po sa kanya makikita mo naman, alright? Sa pagkatao po ni Congressman Leviste po, mga kabida, na hindi po sinungaling. Alright? Tsaka consistent naman po yung kanyang mga pinagsasabi po Wala naman po tayong nakita kong inconsistencies po doon, Lahat po yung mga sinabi po ni Kong Leandro Leviste po mga kabida, consistent. Kaya nga nagtataka nga ako lalong-lalo na po dito ho kay Secretary Vince Dizon.
Okay, actually, kung tutuusin po, siya yung pwede hong magkumpirma po mga kabida, no? Kung authentic ba yung mga dokumento po ni ah, Leandro Leviste, o hindi, mga kabida. Kasi po, ang sabi po dito, sa abogado po mga kabida, ni Yusek Cabral na si Attorney May Divina Gracia po, na lahat ng mga dokumento daw ay iniwan daw ni Cabral dun ho sa kanyang opisina bago ho siya nag-tender ng kanyang courtesy resignation. So, most probably, okay, naibigay na po yung kopya na yon mga kabida dun po kay Secretary Vince Dizon. Alright? So, kung titingnan po natin, pwede hong kumpirmahin po ni Sec Dizon na ito pong hawak na mga dokumento po ni Congressman Leandro Leviste, kapareho ba doon ho sa mga dokumentong iniwan po ni Cabral sa kanyang opisina, mga kabida. At pwede naman pong kumpirmahin po yun ng kanyang mga staff, kaso lang, iba yung tunada, lumabas po doon na nagkaroon po ng, kumbaga, concerted effort po, yung mga empleyado po ni Cabral na sinasabi hong sa pilitang kinuha po, mga kabida, ni Congressman Leviste yung mga datos, yung mga dokumento po, doon po sa computer po ni Cabral. Okay? May akusasyon pa, na inagaw daw mga kabida, ni Congressman Leviste yung mga dokumento, kaya nagkasugat yung kamay ni Undersecretary Catalina Cabral po, mga kabida. Yung mga ganong klaseng senaryo po, mga kabida, na nakakaduda din, okay? Ang pinaka maganda dyan, kasi kung tatanungin po natin yung mga taga-DPWH, sasabihin po nila na si Congressman Leviste, pinilit po niya itong si Cabral, Purasahan kinuha po niya itong mga files po ni Cabral doon mo sa kanyang opisina. Kung si Congressman Leviste naman po yung tatanungin po, sasabihin po niya mga kabida, na hindi ko po pinwersa yung pagkuha po ng mga dokumento ko, kusang loob po na binigay po sa akin ni Yusek Cabral. So, wala hong mananalo talaga. So, the best thing na pwede hong gawin dito, ito hong DPWH employees at saka ito hong si Congressman Leandro Leviste, isa sa ilalim po natin yan sa polygraph test. Although hindi po tanggap sa korte ang polygraph test po mga kabida, at least man lang, meron po tayong hint, okay, kung sino po yung nagsasabi po ng totoo o sino yung nagsisinungaling po, mga kabida. Yun lang po yung mabisang paraan po, para malaman po natin kung totoo ba yung aligasyon po, mga kabida, na pinwersa ni Congressman Leviste, ito hong si Yusek Cabral, mga kabida, para lang po, maibigay po yung kopya, yung files po niya kay Congressman Leandro Leviste. Alright? Pero ako, naniniwala po ako, na totoo yung sinabi po ni Congressman Leviste at saka pinatunayan na po yan, mga kabida, ng abogado po ni Cabral. Okay? At makikita naman po natin, pwede ho nating tanungin po ang ombudsman po mga kabida. Kasi po, yun nga sinabi daw yun ni Yusek Cabral during the fact-finding investigation. Kung totoo pong sinabi po ni Cabral, na binigyan po ng kopya, ito hong si Congressman Leandro Leviste. Alright? So, at least, unti-unti na pong nabuking, mga kabida, yung mga nag-akusa po kay Congressman Leandro Leviste, na peke yung kanyang mga dokumento, hindi po authentic, mga kabida, nagsisinungaling ito hong si Congressman Leviste, mga kabida. So, yun lang po, Sa tingin ho ninyo, ito hong paglabas po ng abogado po ni Cabral, ito hong kanyang pagkumpirma po mga kabida, na binigyan po ng kopya, ito hong si Congressman Leviste, ni Catalina Cabral, at yung kanyang mga dokumentong hawak po mga kabida, authentic po yun, mga kabida, sabi po ng abogado. What do you think? Ito po ba ay indikasyon at paraan po mga kabida para maklose na po yung issue po ng authenticity po ng mga dokumento ni Congressman Leandro Leviste na kanya hong inilabas po, mga kabida, initially. Kasi hindi pa po lahat po ang inilabas po ni Congressman Leviste, mga kabida. Marami pa raw, na kanya hong ilalabas po in the coming days. Yung kompletong files po
ni Undersecretary Catalina Cabral patungkol ho sa insertions at milagro po mga kabida sa budget po ng DPWH. Okay? So para po sa inyo, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.